Ang kwarto 409. Sa lahat ng kwentong nariring ko tungkol sa mga kaibang bagay, ang pinaka-interesante para sa akin ay ang tungkol sa room 409 ng Sogo, Las Pinas. Sabi-sabi, sino mang mag-check-in doon ay nagkakaroon ng sunod-sunod na swerte. Kahit hindi ko masyadong pinapaniwalaan ng ganitong chismis, naisip ko, kung totoo, malay natin, baka ito na ang sagot sa lahat ng problema ko sa buhay. Dude, totoo yan. Si Kuya Bert na check-in dun, tapos kinabukasan nanalo ng jackpot sa sabong. Kwento ng kaibigan kong si Dino, na mahilig man loko pero minsan nakakatsamba ng totoong balita. Sige nga, anong ginawa niya sa kwarto? Tanong ko, nagtataka. Wala, natulog lang daw. Pero nung gumising siya, parang feeling niya siya na ang hari ng mundo. Napaisip ako, hari ng mundo. Hindi naman ako nag-aambisyon ng ganun, pero kung swerte lang ang usapan, pwede na. Kailangan ko ng swerte sa trabaho, sa pag-ibig, at syempre sa sugal. Kaya hindi na ako nagdalawang isip nagpabuko sa room 409 para subukan. Pagdating ko sa Sogo, tumigil muna ako sa reception. Tinanong ko ang staff, Miss, totoo ba yung sabi-sabing swerte raw room 409? Napatigil siya saglit, tapos ngumiti ng awkward. Sir, marami pong naniniwala. Pero depende po siguro yan sa paniniwala nyo. Depende sa paniniwala? Mukhang safe answer. Pero sige, game na. Pagpasok ko sa room 409, parang ordinaryong kwarto lang. May malinis na kama, malamig na aircon, at maayos na banyo. Pero napansin ko agad ang isang lumang kahoy na upuan na nakalagay sa sulok. Parang hindi bagay sa modern design ng kwarto. Siguro dito lang mumula ang swerte, biro ko sa sarili ko. Power chair. Habang nakaupo, nagbukas ako ng sachet ng kopi ko. Para malinaw ang isip, sabi ko sa sarili ko habang iniinom ang mainit na kape. Nakakakalmang isipin na kahit nasa lugar ako ng chismis at kwento-kwento, at least ang kape ko sigurado. Kinabukasan, napansin kong may kakaiba. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoo. Tumawag ang boss ko. Sinabing napansin daw niya ang trabaho ko nitong mga nakaraang linggo. Kahit ang totoo, puro Facebook ako sa office. May bonus ka, pare, sabi niya. Bonus? Halos mahulog ako sa kama sa tuwa. Pagbaba ko ng hotel, tumaya ako sa loto ng trip-trip lang. Kinabukasan, nanalo ako ng 5,000. Coincidence? Swerte? Ewan, pero nasundan pa yan. Sa tindahan libre ang soft drinks ko. Sa sabong, lahat ng pustahan ko panalo. Feeling ko, ako na ang paboritong anak ng tadhana. Dahil sa swerte, bumalik ako sa room 409 makalipas ang ilang linggo. Bakit hindi? Kung umuulan ng biyaya sa kwarto, bakit hindi ko samantalahin? Pero dito na nagsimula ang kakaiba. Habang nagpapahinga, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa hallway. Akala ko may ibang guest, pero nang sumilip ako, walang tao. Pabalik na ako sa kama nang mapansin kong iba ang posisyon ng antigong upuan. Kanina nasa sulok lang, pero ngayon parang nakaharap na ito sa akin. Ay gago, sino naglipat nito? Bulong ko kinikilabutan. Sa gitna ng gabi, bigla akong nagising. Ang lamig ng kwarto, pero pawis na pawis ako. Nang lingunin ko ang upuan, parang may nakaupo roon. Isang lalaki nakaitim, nakayuko, at hindi gumagalaw. Pre, kung prank to, hindi nakakatuwa, sabi ko habang nanginginig. Unti-unti siyang tumingala, walang mukha, as in, flat lang. Napasigaw ako at napatalon sa kama. Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Pero ramdam ko may nakatingin sa akin mula sa bawat sulok ng kwarto. Kinabukasan, nag-check out agad ako. Pero kahit nasa labas na ako ng hotel, parang may sumusunod sa akin. Sa bawat salamin na madaanan ko sa elevator, sa kotse, sa CR, lagi kong nakikita ang aninong iyon. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoong may multo na akong nadala mula sa room 409. Habang lumilipas ang araw, napansin kong kahit gaano kalaki ang swerte, parang hindi na ako masaya. Lagi akong gutom sa mas marami. Panalo sa pustahan. Gusto ko pa. Bonus sa trabaho. Kailangan madagdagan. Hindi ko na na-enjoy ang simpleng bagay sa buhay, kahit ang paborito kong kopi ko. Minsan, habang uminom ng kape sa teres ng bahay ko, napaisip ako, bakit parang hindi na tama to? Bakit parang nawawala na ang sarili ko? Pagbalik ko sa Sogo para tanungin ang tungkol sa kwarto, parang ayaw akong harapin ng receptionist. Nang pilitin ko, binulungan niya ako. Sir, ang swerte ng room 409 hindi libre. Lahat ng tinatamasa mo ngayon, babawin din.
At kadalasan, mas malaki ang kapalit. Sa ngayon, nandito pa rin ako, pilit iniisip kung paano ko maibabalik ang dati kong buhay. Hindi lahat ng swerte, kayang dalhin ng tao. At ang pinaka natutunan ko, ang kasakiman hindi kailanman magdadala ng totoong kasiyahan.